Wala kang kwenta. Hamak na nurse ka lang. Huwag kang mag-ilusyong papalitan mo ako. Ang malutong na sampal ng katotohanan habang nakaupo si Stella sa trono ng karangyaan. Basang-basa si Fiona sa ulan. Yakap ang punit na reseta ng bata. Sa malamig na pagtalikod ni Mateo, bumagsak ang mundo niya. Ngunit sa pagtulo ng luha, sumibol ang panibagong tapang. Babangon siya. Hahayaan ba niyang mamatay ang inosenteng bata sa kamay ng demonyo? Huwag kang mag-astang ina rito. Binabayaran ka para punasan ang laway ng batang iyan, hindi para mahalin siya. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumaon sa tahimik na silid. Nakayoko si Fiona. Hawak ang isang maligamgam na bimpo na maingat niyang idinadampi sa namumutlang noo ng 7 taong gulang na si Leo. Nanginginig ang maliit na katawan ng bata dahil sa mataas na lagnat. Kanina pa siya umaawit ng mahinang oyayi upang pakalmahin ang panaginip nito. Ngunit ang presensya ni Stella sa likuran niya ay nagdala ng hanging mas malamig pa sa yelo. Parang piniga ang puso ni Fiona. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang lalamunan ay nag-apoy sa pilit na paglunok ng sakit. Sa maamong at may sakit na mukha ni Leo, tila bumalik sa kanyang gunita ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na pumanaw taon na ang nakalilipas dahil sa kawalan ng pambili ng gamot. Ang parehong panghihina, ang parehong pagmamakaawa sa mga mata. Mahigpit niyang piniga ang bimpo hanggang sa mamanhid ang kanyang mga daliri. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang inosenteng bata mula sa madrastang tila walang kaluluwa, ngunit alam niyang isang maling salita lang ay mawawalan siya ng trabaho. At kapag umalis siya, sino ang mag-aaruga kay Leo? Ang mabibigat na yabag mula sa labas ng pasilyo ay naghudyat ng pagdating ng haligi ng tahanan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mateo Alcantara. Gusot ang kanyang mamahaling suit at bakas. Sa kanyang mga mata, ang matinding pagod mula sa maghapong pagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Bago pa man makapagbigay ng galang si Fiona, mabilis na nagbago ang anyo ni Stella. Ang mapangutyang mukha nito kanina ay biglang napalitan ng panginginig ng mga labi at pag-agos ng luha. Tumakbo si Stella palapit kay Mateo at yumakap ng mahigpit, humihikbi na parang isang inang nawawalan ng pag-asa. Mateo, hon, I'm so exhausted. Kanina ko pa sinusubukang pakainin at painumin ng gamot si Leo, pero nagwawala siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang panginginig ng boses ni Stella ay sinabayan ng mga luhang peke na bumasa sa dibdib ng kanyang asawa. Niyakap ni Mateo ang kanyang asawa, hinahagod ang likod nito upang pilit na pakalmahin bago bumaling kay Fiona. Ang mga mata ng bilyonaryo ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang mansyon. Nagtama ang kanilang paningin. Nakita ni Fiona ang isang lalaking nilamon na ng responsibilidad, bulag sa katotohanang nangyayari sa loob ng sarili niyang bahay. Gawin mo lang ang trabaho mo, miss. Binabayaran kita ng malaki para mabigyan ng pahinga ang asawa ko. Wala akong oras sa mga pagkakamali o sa mga empleyadong hindi ginagawa ang tungkulin nila. Ang malamig na utos ni Mateo na tuluyang dumurog sa naiwang dignidad ni Fiona. Tumango na lamang si Fiona at ibinaling muli ang paningin sa bata. Habang unti-unting lumalabas ang mag-asawa upang magpahinga, may isang maliit at malamig na kamay na gumapang mula sa ilalim ng kumot. Hinawakan ni Leo ang laylayan ng puting uniforme ni Fiona. Mahigpit ang pagkakakapit ng maliliit nitong daliri. Tila ba nagmamakaawa sa isang panaginip na huwag siyang iwanang mag-isa sa dilim. Napapikit si Fiona, hinayaan ng isang patak ng luha na tumakas at pumatak sa likod ng palad ng bata. May napansin din siyang maliliit na pasa sa braso ni Leo na pilit tinakpan ng mahabang manggas ng damit nito, mga pasang hindi nakasulat sa anumang medical record ng bata. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Stella. Wala na si Mateo sa kanyang tabi. Hawak nito
ang maliit na bote ng mamahaling gamot ni Leo para sa hika. Nakangiti si Stella, isang ngiting nagpapahiwatig ng purong kasamaan habang pinaglalaruan ng bote sa kanyang mga daliri. Habang nakatingin ng direkta sa mga mata ni Fiona, dahan-dahang inihulog ni Stella ang bote sa loob ng basurahan. Subukan mong magsalita sa asawa ko at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay sa kalsada ka pupulutin kasama ng mga basurang gaya mo. Ang mariing banta nito bago tuluyang isarado ang pinto. Ang paglagapak ng bote ng gamot sa ilalim ng basurahan ay nag-iwan ng isang nakakabinging alingaw-ngaw sa silid. Paano niya ililigtas ang isang bata kung mismong ang mga pader ng bahay na ito ang unti-unting pumapatay rito? At paano siya mananatiling tahimik kung ang bawat araw ay isang hakbang palapit sa kamatayan ng inosenteng anghel na ito? Ang alingaw-ngaw ng paglagapak ng bote ng gamot sa ilalim ng basurahan ay patuloy na naglalaro sa isipan ni Fiona kahit lumipas na ang ilang oras. Binalot na ng malalim na gabi ang buong mansyon, subalit ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na kwarto. Hindi siya makatulog. Ang bawat paghinga ni Leo na may kasamang mahinang pagsipol dahil sa hika ay tila mga kamay na sumasakal sa kanyang konsensya. Nang mabalot ng ganap na katahimikan ng pasilyo, dahan-dahang bumangon si Fiona. Lumabas siya ng kanyang kwarto na halos hindi lumilikha ng ingay ang kanyang mga paa sa sahig. Tinungo niya ang silid ni Leo. Nang matiyak niyang walang tao, maingat siyang yumuko sa tabi ng basurahan at kinuha ang boteng itinapon ni Stella. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang uniforme. Pamilyar siya sa gamot na ito. Ito ang nag-iisang mabisang lunas upang paluwagin ang daanan ng hangin sa mga baga ng bata. Kumurap ang mga mata ni Fiona nang mapansin niya ang hilera ng mga bote ng gamot na maayos na nakasalansan sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isa na may nakasulat na pangalan ni Leo. Binuksan niya ito at inamoy. Kumunot ang kanyang noo. Tinikman niya ang isang patak mula sa takip. Matamis. Masyadong matamis. Hindi ito gamot para sa hika o sa anumang sakit ng bata. Isa lamang itong mumurahing syrup na puno ng asukal at artipisyal na kulay na sa halip na magpagaling ay mas lalong nagpapalala sa pamamaga ng lalamunan ni Leo. Bumilis ang tibok ng puso ni Fiona. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Hindi ito isang simpleng pagkakamali o kapabayaan. Isa itong sinadyang paglalason na unti-unting pumapatay sa bata. Paano nagagawang sikmurain ng isang ina na makitang naghihirap ang kanyang sariling anak-anakan sa pag-aayos niya ng mga gamit sa ilalim ng kama upang itago ang nahanap na patunay? May nahagip ang kanyang mga daliri. Isang piraso ng makapal na papel na natatakpan ng alikabok. Nang ilapit niya ito sa liwanag ng lampshade, nakita niyang isa itong lumang litrato na pinunit sa gitna. Ang natitirang bahagi ay nagpapakita ng isang babaeng nakangiti kasama ang nakababatang si Mateo. Ngunit ang mukha ng babae ay galit na kinamot-kamot ng matalim na bagay hanggang sa hindi na ito makilala. Isang sikreto ng nakaraan na pilit ibinabaon sa dilim. Ibinulsa ni Fiona ang punit na litrato, puno ng katanungan ng isip. Kinabukasan, maagang bumangon si Fiona. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay nagbibigay ng kaunting init sa malamig niyang pakiramdam. Abala siya sa paghahanda ng isang mainit na mangkok ng arroz caldo. Inilagay niya ang tamang dami ng luya at manok. Umaasang ang simpleng lutong bahay na ito ay makakapagbalik ng sigla ng bata. Sa kabilang dulo ng kusina ay tahimik na naghuhugas ng mga pinggan si Manang Rosa, ang matandang mayordoma na may ubaning buhok at palaging nakayuko. Lumapit si Fiona, ibinaba ang boses upang hindi marinig ng ibang kasambahay. "Manang Rosa," panimula ni Fiona.
Bakas ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Napansin ko po ang mga gamot ni Leo. Hindi po yun ang tamang reseta. Pinalitan po ni Ma'am Stella ang mga pinapainom sa kanya. Alam ba ito ni Sir Mateo? Napatigil sa paghuhugas ang matanda. Ang mga kamay nitong puno ng bula ay kapansin-pansing nanginig. Lumingalinga muna si Manang Rosa bago lumapit kay Fiona. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Diyos ko, Ineng! Huwag kang magsalita ng ganyan ng malakas. Babala ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Huwag kang makialam sa mga nangyayari sa bahay na ito kung gusto mo pang manatili ng buhay. Malayo ang abot ng kamay ng senyora. Kahit sabihin mo pa sa senyor, wala siyang paniniwalaan kundi ang asawa niya. Pero bakit po, Manang? Anak niya si Leo. Buhay ng bata ang nakasalalay rito. Paggigiit ni Fiona, hindi makapaniwala sa nakikitang takot ng matanda. Bumuntong hininga si Manang Rosa at malungkot na tiningnan si Fiona. Dahil nakatali si Senyor Mateo sa isang utang na hindi mababayaran ng pera. Ang pamilya ni Senyora Stella ang nag-ahon sa kumpanya ni Senyor nang muntik na itong malugi matapos mamatay ang unang asawa niya. Utang na loob, Ineng. Ang utang na loob ay isang tanikalang nagbubulag-bulagan kahit sa pinakamatalinong lalaki. Pagkatapos ng usapan, tahimik na bumalik si Fiona sa kanyang inihandang sabaw. Alam niyang walang kakampi sa bahay na ito kundi ang sarili niya. Palihim niyang kinuha ang tunay na gamot ni Leo na kanyang iniligtas mula sa basurahan. Dinurog niya ng pino ang tableta, gamit ang likod ng kutsara hanggang sa maging puting pulbos ito at maingat na inihalo sa mainit na arroz caldo. Hinalo niya ito hanggang sa tuluyang matunaw at humalo sa lasa ng manok at luya. Isang tahimik na pag-aalay ng malasakit. Kung hindi niya kayang ilaban ang katotohanan ng harapan, gagawin niya ang lahat upang protektahan ang bata sa paraang alam niya. Ngunit hindi siya maaring habang buhay na magtago. Kailangang malaman ng ama ang nangyayari. Bit-bit ang natitirang tapang, tinungo ni Fiona ang malawak na hapagkainan kung saan tahimik na umiinom ng kape si Mateo habang nagbabasa ng mga dokumento ng kumpanya. Wala doon si Stella. Marahil ay natutulog pa. Ito ang perpektong pagkakataon. Sir Mateo, panimula ni Fiona, huminto sa tamang distansya mula sa bilyonaryo. Kailangan ko po kayong makausap tungkol sa kondisyon ni Leo. Hindi inangat ni Mateo ang kanyang paningin. Kung tungkol ito sa pagtaas ng sweldo mo dahil sa hirap ng trabaho, sabihin mo na lang sa sekretarya ko. Hindi po ito tungkol sa pera, sir. Mariing sagot ni Fiona. Ang kanyang boses ay may dalang panginginig ng tapang. Tungkol po ito sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Hindi po siya gumagaling dahil hindi po totoong gamot ang pinapainom ni. Bago pa man matapos ni Fiona ang kanyang sasabihin, umalingaw-ngaw ang pamilyar at nakakikilabot na boses mula sa hagdanan. Anong kasinungalingan ang sinasabi mo sa asawa ko? Napalingon si Fiona. Pababa ng hagdan si Stella. Suot ang isang marangyang silk robe, ang mukha ay nakapulupot sa isang mapanuksong galit. Lumapit ito sa hapagkainan. Ang mga mata ay nanlilisik at nakatitig kay Fiona na parang isang insekto na gusto nitong tapakan. Mateo, malambing ngunit may diin na tawag ni Stella sa asawa. Sabay pulupot ng braso sa balikat ng lalaki. Ano bang sinasabi ng babaeng ito? Are you accusing me, a mother, of poisoning her own son? Umiling si Fiona, sinusubukang manatiling profesional. Sir, bilang isang nurse, tungkulin ko pong suriin ang mga gamot ng pasyente ko. Ang mga bote na nasa kwarto ni Leo ay puro food supplements na nagpapalala sa asthma niya. May nagpalit ng mga label. Agad na tumulo ang mga luha ni Stella. Isang perpektong pag-arte na halos kapani-paniwala kung hindi lang nakita ni Fiona ang tunay na demonyo sa likod nito. How dare you! Sigaw ni Stella, ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Humarap siya kay Mateo, umiiyak ng tuluyan. Hon, ito ba ang igaganti sa akin ng pamilyang ito
Matapos kong ibigay ang buong buhay ko sa inyo, pamilya ko ang nag-ahon sa'yo noong panahong nalubog ka sa utang. Pamilya ko ang nagpakain at nag-aruga sa anak mo nang iwan kayo ng dati mong asawa. Tapos ngayon, hahayaan mong paratangan ako ng isang hamak na nurse na kakapasok lang kahapon? Nakita ni Fiona kung paano nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Ang malamig na pader ng lalaki ay gumuho, pinalitan ng matinding pagkabagabag at konsensya dahil sa isinumbat na utang na loob. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Stella upang patahanin ito. Nang balingan ni Mateo si Fiona, ang mga mata nito ay puno ng galit at babala. Tama na, Fiona. Know your place? Binayaran kita para mag-alaga, hindi para gumawa ng gulo sa pamilya ko. Kung wala kang tiwala sa pamamaraan ng asawa ko, malaya kang umalis. Ang mga salitang iyon ay parang isang matigas na sampal. Nanikip ang dibdib ni Fiona sa matinding kawalang katarungan. Paano naging ganito kabulag ang isang matalinong lalaki? Bakit mas pinili nitong paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa kaligtasan ng sariling dugo at laman? Wala na siyang magagawa sa ngayon. Tumango na lamang siya at yumuko. Tinatanggap ang pagkatalo dahil kung aalis siya, sino na ang magliligtas kay Leo? Dala ang mangkok ng arroz caldo, pumasok si Fiona sa kwarto ni Leo. Gising na ang bata, namumutla at tila walang lakas. Nang maamoy nito ang sabaw, nagkaroon ng kaunting kislap ang mga mata nito. Inalalaya ni Fiona si Leo na makaupo at dahan-dahang sinubuan ng mainit na sabaw na may halong gamot. Sa bawat higop ng bata, ramdam ni Fiona ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa mukha nito. Ngumiti ang bata at isinandal ang ulo sa braso ni Fiona. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang nabalot ng isang nakakasakal na presensya. May isang madilim na anino na tumakip sa liwanag mula sa pinto. Nang lumingon si Fiona, nakita niya si Stella na nakatayo ng tahimik. May hawak itong isang tasa ng bagong timplang kape. Wala ang pag-arte at ang mga peking luha nito kanina. Ang tanging nakikita ni Fiona ay isang malamig at nakakikilabot na ngiti. Ang usok mula sa mainit na kape ay dahan-dahang umaangat sa hangin. Kasabay ng bawat mabagal at mabigat na hakbang ni Stella, palapit sa likuran niya. Ramdam ni Fiona ang init na nagmumula sa tasa ng kape na hawak ni Stella. Tila ba sadyang idinidikit ito sa kanyang balikat habang nakatalikod siya. Isang maling galaw lamang ay tiyak na mapapaso ang kanyang balat. Subalit sa halip na lumingon o magpakita ng takot, mas lalong hinigpitan ni Fiona ang pagyakap kay Leo. Ipinatong niya ang kanyang pisngi sa noo ng bata. Isang protektadong kuta na hindi hahayaang mapasok ng anumang panganib. Napakasarap ng kape ko ngayong umaga, Fiona. Bulong ni Stella. Ang boses ay malapit na malapit sa tainga ng unit. Sana ay masarap din ang pananatili mo rito habang kaya mo pa. Dahan-dahang lumayo si Stella, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala na unti-unting nawawala sa pasilyo. Naiwang humihinga ng malalim si Fiona, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Lumipas ang maghapon at muling binalot ng madilim na kumot ang langit. Ang mansyono ng mga Alcantara ay muling nalunod sa isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila may itinatagong banta. Sa kalagitnaan ng hating gabi, isang matinis na tili ang bumasag sa kapayapaan. Ayoko na. Wag. Ang halimaw. Ang halimaw sa dilim. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Fiona mula sa kanyang pagkakahimbing. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng tsinelas at mabilis na tinakbo ang silid ni Leo. Doon, nakita niya ang bata na nakaupo sa gitna ng kama. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang hika nito ay tila muling bumabalik dahil sa tindi ng nerbiyos. Leo, narito ako. Narito si Nurse Fiona. Bulong niya habang mabilis na nilalapitan ng bata. Niyakap ni Fiona ang nanginginig na si Leo.
Ramdam niya ang mabilis na kabog ng dibdib ng bata, tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa isang hawla. Alam ni Fiona na hindi ito simpleng bangungot lamang. Ang mga salitang itinatanim ni Stella sa isipan ng bata tungkol sa mga halimaw at sa pagkamuhi ng kanyang ama ay unti-unting lumalason sa katinoan nito. Sa kabilang banda, si Mateo ay hindi rin makatulog. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanaw sa malawak na hardin habang pilit na inuunawa ang mga nangyayari. Ang mga paratang ni Fiona kaninang umaga ay tila mga anay na kumakain sa kanyang tiwala kay Stella. Habang pabalik siya sa kanyang higaan, naririnig niya ang mahinang himig na nagmumula sa silid ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pintuan ni Leo. Hindi siya pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng pasilyo, nakasilip sa munting awang ng pinto. Doon, nakita niya ang isang eksenang tila hindi kailanman nangyari sa loob ng kanyang malamig na mansyon. Si Fiona ay nakaupo sa gilid ng kama. Duyan-duyan ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Nagsimulang umawit si Fiona ng isang matandang oyayi, isang himig na puno ng pag-ibig at kapayapaan. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng mainit na hangin sa gitna ng taglamig. Sa ugoy ng duyan, hihimbing ang aking mahal. Habang nakikinig si Mateo, naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang sariling puso. Ang bigat ng kanyang mga responsibilidad at ang sakit ng nakaraan ay tila panandaliang nawala. Pinagmasdan niya ang mukha ni Fiona sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Mayroon itong taglay na ganda na hindi nanggagaling sa alahas o mamahaling kasuotan, kundi sa purong kabutihan ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga minuto. Ang paghinga ni Leo ay naging maayos at malalim. Nakatulog ang bata sa dibdib ni Fiona. Ngunit dahil sa pagod, maging si Fiona ay unti-unti ring naidlip habang nakaupo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa headboard ng kama at ang kanyang mga braso ay nananatiling nakayakap ng mahigpit sa bata. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa silid. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang tunog sa sahig. Tumayo siya sa harap ni Fiona. Sa pagkakataong ito, wala ang galit o ang pagiging bilyonaryo. Nakita niya ang isang babaeng ibinibigay ang lahat para sa isang batang hindi naman niya kadugo. Kumuha si Mateo ng isang makapal na kumot mula sa cabinet. Maingat niya itong ibinalot sa mga balikat ni Fiona. Sa isang saglit, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa pisngi ng dalaga. Ang init ng balat ni Fiona ay tila kuryenteng gumapang sa kamay ni Mateo, dahilan upang bumilis ang kanyang tibok ng puso. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Fiona, hinahangaan ang kapayapaang hatid nito sa kanyang tahanan. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Mateo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lamat. Isang matamis at tahimik na sandali ang namayani, isang uri ng ugnayan na hindi nangangailangan ng salita. Ramdam ni Mateo ang amoy ng lavender at baby powder mula sa dalaga, isang amoy na nagpapaalala sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ngunit ang katahimikan ng hating gabi ay biglang nabulabog ng biglang bumukas ang malakas na ilaw ng silid. Ang liwanag ay tila isang sampal na gumising sa diwa ni Fiona. Napamulat siya at agad na nagtama ang paningin nila ni Mateo, na ang kamay ay malapit pa rin sa kanyang mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa. Isang matinding kaba at kilig ang gumapang sa sistema ni Fiona, habang si Mateo naman ay tila hindi nakagalaw sa pagkahiya. Anong ginagawa ninyo rito sa dilim? Ang boses ni Stella ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa espesyal na sandali. Nakatayo siya sa pinto, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa selos at galit. Ang kanyang mahabang silk robe ay sumasayad sa sahig habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko.
Anong ibig sabihin ng paglapit mo sa kanya ng ganito, Mateo? At ikaw, Fiona, anong klaseng palabas ito? Ang tinig ni Stella ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa madilim na silid. Mabilis na tumayo si Fiona. Halos matabig niya ang baso ng tubig sa lamesa dahil sa gulat. Ang kumot na inilagay ni Mateo sa kanyang balikat ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, isang tahimik na saksi sa sandaling kapapawi pa lamang. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakabitin sa hangin bago niya ito dahan-dahang ibinaba sa kanyang gilid. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita ni Fiona ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Mateo. Mula sa pagiging malambing, bumalik muli ang malamig at matigas na maskara ng isang bilyonaryo. Tinitignan ko lang ang anak ko, Stella. Maikling sagot ni Mateo. Ang boses ay walang emosyon. Narinig ko siyang sumigaw, kaya pumasok ako. Sumigaw o gumawa lang ng dahilan ang babaeng ito para akitin ka sa gitna ng gabi? Lumapit si Stella. Ang bawat paghakbang ng kanyang mga takong ay lumikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila ba bawat isa ay isang paratang. You're a nurse, Fiona. Your job is to monitor the patient, not to seduce the employer in the dark. Nakakahiya. Isang hamak na nurse, sinusubukang palitan ng asawa ko sa sarili kong bahay. Hindi po totoo yan, ma'am. Mahinang sagot ni Fiona. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. Nakatulog lang po ako dahil sa pagod sa pagpapakalma kay Leo. Sir Mateo was just being kind. Kind? Tumawa si Stella, isang nakakairitang tunog na puno ng pangungutya. Binalingan niya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mga pekeng luha. Mateo, Hon, ganito na ba ang tingin mo sa akin? Na hindi ko kayang alagaan ang anak mo, kaya kailangan mong humanap ng init sa ibang babae. Matapos ang lahat ng isinakripisyo ng pamilya ko para sa'yo. My father died thinking you would take care of me. But here you are, flirting with the help. Ang pagbanggit sa kanyang ama at sa utang na loob ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Mateo. Nakita ni Fiona ang pag-igting ng panga ni Mateo. Ang pagkakautang niya sa pamilya ni Stella ay isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya palayo sa kung ano ang tama. Enough, Stella, mariing sabi ni Mateo. Bagaman may halong pagsuko sa kanyang boses, tumingin siya kay Fiona ng may halong lamig at distansya. Miss Fiona, huling beses na ito. Mula ngayon, manatili ka sa loob ng iyong tungkulin. Huwag mong bigyan ng mali siya ang kabutihang loob ko. Get back to work. Lumabas ang mag-asawa. Iniwan si Fiona na nakatayo sa gitna ng silid. Yakap ang sarili habang ang puso ay tila dinudurog ng matinding kahihiyan. Ngunit higit sa lahat, ang sakit ay nanggagaling sa katotohanang mas pinili ni Mateo na manahimik at magbulag-bulagan kaysa ipagtanggol ang katotohanan. Kinabukasan, naging impyerno ang buhay ni Fiona sa loob ng mansyon. Sinadya ni Stella na pahirapan siya ng higit pa sa kanyang tungkulin bilang nurse. Dahil sa takot ni Mateo na muling magalit ang asawa, hinayaan niya ang mga maliliit na pang-aabuso ni Stella. Fiona, bakit hindi pa nalalabhan ang mga kurtina sa salas at ang mga pilak na kagamitan? Kailangang kuminang ang mga yan bago ang hapunan. Sigaw ni Stella mula sa balkonahe. Ma'am, kailangan ko pong bantayan ang nebulizer ni Leo. Oras na po ng kanyang treatment. Sagot ni Fiona habang bitbit ang isang tumpok ng mga maduming tela. Don't talk back to me. Utusan ka rito, hindi ba? Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, gawin mo ang lahat ng iutos ko. O baka gusto mong ipaalala ko kay Mateo kung paano mo siya dinaluhong sa kwarto kagabi. Ang mapanirang banta ni Stella. Tahimik na inako ni Fiona ang lahat ng hirap. Namamaga ang kanyang mga kamay sa paglalaba at ang paglilinis habang ang kanyang likod ay tila mababali na sa dami ng gawaing bahay na ipinapataw sa kanya. Ginawa siyang alila ni Stella sa harap ng lahat ng mga kasambahay upang tulyang sirain ang kanyang dignidad.
Ngunit sa tuwing makikita niya ang maamong mukha ni Leo na unti-unting sumisigla dahil sa kanyang tunay na pag-aalaga, ang lahat ng pagod ay tila naglalaho. Isang hapon, habang si Fiona ay nakaupo sa damuhan at nagpapahinga ng sandali matapos maglinis, dahan-dahang lumapit si Leo. Ang bata ay may hawak na isang maliit at bahagyang durog na candy. Inabot niya ito kay Fiona nang may mahiyaing ngiti. "Para sa'yo, Nurse Fiona," mahinang sabi ni Leo. "Huwag ka na pong umiyak." Sabi ni Mommy Stella, "Bad ka raw. Pero alam ko po, ikaw ang guardian angel ko." Naramdaman ni Fiona ang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang munting piraso ng candy ay tila naging pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. "Salamat, Leo. Hinding-hindi ka iiwan ni Nurse Fiona." Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan ay muling nabalot ng kaba. Napansin ni Fiona ang mga kuko ni Leo. Nagsisimula na naman itong mangitim. Isang senyales ng kakulangan sa oxygen o baka isang mas malalang epekto ng kemikal. Nang sumapit ang oras ng merienda, nakita ni Fiona si Stella sa kusina. Akala ni Stella ay walang nakatingin sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Stella ang isang maliit na sachet na may lamang kakaibang puting pulbos. Maingat niya itong ibinuhos sa baso ng gatas na inihahanda para kay Leo. Hinalo niya ito ng mabilis hanggang sa tuluyang matunaw ang pulbos habang may isang madilim na ngiti na nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang bawat pag-ikot ng kutsara sa loob ng baso ay lumikha ng matitinis na tunog sa katahimikan ng kusina. Nanlamig ang buong katawan ni Fiona habang nakasilip sa awang ng pinto. Ang gatas na dapat ay magbibigay ng lakas sa bata ay tila nagiging isang baso ng kamatayan sa ilalim ng mga kamay ni Stella. Ang bawat tibok ng puso ni Fiona ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib habang pinagmamasdan niya ang paglayo ni Stella mula sa kusina. Nang masigurong wala na ang anino ng madrasta, mabilis siyang pumasok at kinuha ang baso ng gatas. Ang puting likido ay tila ordinaryo sa paningin, ngunit alam ni Fiona na may nakatagong kamatayan sa bawat patak nito. Walang pag-aalinlangang ibinuhos ni Fiona ang gatas sa lababo. Pinanood niya ang pag-agos nito patungo sa imbornal, kasabay ng kanyang mahinang dalangin na sana ay ganito rin kadaling alisin ang kasamaan sa bahay na ito. Mabilis niyang hinugasan ang baso at sinalinan ito ng bagong gatas mula sa ref, isang gatas na malinis at ligtas para sa bata. Nang pumasok siya sa silid ni Leo, nakita niyang naghihintay na ang bata. "Inumin mo ito, Leo, para lumakas ka," sabi ni Fiona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pag-asa. Sa bawat paglaklak ng bata, tila nababawasan ang tinik sa dibdib ni Fiona. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pagpapalit ng gatas. Kailangan niya ng ebidensya. Nang gabing iyon, nagsimulang magsulat si Fiona sa isang makapal na notebook. Tinawag niya itong medical journal. Doon niya itinala ang lahat. Ang oras ng pagbibigay ng pekeng gamot, ang kulay ng mga kuko ni Leo, ang mga pasa sa braso ng bata, at ang bawat kahina-hinalang kilos ni Stella. Itinago niya ang notebook sa ilalim ng kutsyon ni Leo, ang tanging lugar na alam niyang hindi papasukin ni Stella dahil sa pandidiri nito sa sakit ng bata. Ang bawat salitang isinusulat niya ay tila isang bala na inihahanda niya para sa isang digmaang hindi niya alam kung kailan sasabog. Kinabukasan, habang naghahanda ng merienda si Fiona sa kusina, biglang pumasok si Stella. Wala ang asawa nito sa bahay, kaya naman ang mapanuring mukha ng madrasta ay malayang nakalabas. "Masyado kang maraming alam, Fiona," panimula ni Stella. Ang kanyang boses ay kasing talim ng kutsilyong hawak ni Fiona. "Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagpapalit mo ng gatas? Akala mo ba ay maliligtas mo ang batang iyan?" Hinarap siya ni Fiona ng may paninindigan. "Bakit ninyo ginagawa ito, Ma'am Stella? Anak ninyo si Leo. Bakit gusto ninyo siyang saktan?" Tumawa si Stella,
Isang tunog na puno ng lason. Anak, hindi ko siya dugo at laman. Isang sagabal lang siya sa yaman na dapat ay sa akin lang. At huwag kang magmalinis, Fiona. Sa bahay na ito, ang salita ko ang batas. Walang maniniwala sa isang yaya na galing sa putikan. Naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan. Matapang na sagot ni Fiona. Talaga ba? Lumapit si Stella at mabilis na kinuha ang isang ceramic na plato sa lamesa. Walang babala na ibinalasibas ito ni Stella sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang mga pira-piraso nito ay tumalsik sa paanan ni Fiona. Tulog! Tulungan ninyo ako! Biglang sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay biglang nagbago at naging puno ng takot. Kasabay nito, kinalmot ni Stella ang sariling braso gamit ang kanyang matatalim na kuko hanggang sa mamula ito at magkaroon ng bakas ng dugo. Eksaktong bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mateo na kapadarating lang mula sa opisina. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pag-aalala nang makita ang nabasag na plato at ang kanyang asawa na tila nanginginig sa takot. Mateo, hon, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Stella sabay turo kay Fiona. Sinubukan ko lang siyang pagsabihan tungkol sa pag-aalaga kay Leo pero bigla siyang nagwala. Sinaktan niya ako, Mateo. Tignan mo ang braso ko. Nanlamig si Fiona. Ang bilis ng pagbaliktad ng sitwasyon ay tila isang masamang panaginip. Tumingin si Mateo kay Fiona. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at pagkadismaya. Lumapit siya kay Fiona at hinawakan ng napakahigpit ang braso nito. Sapat na upang maramdaman ni Fiona ang matinding sakit. Pinagkatiwalaan kita, Fiona. Binigyan kita ng pagkakataon kahit na ang asawa ko ang nagdududa sa'yo. Ang mariing bulyaw ni Mateo. Ang kanyang hininga ay malapit na sa mukha ni Fiona. Isang pagkakamali pa, Fiona. Isang reklamo pa mula sa asawa ko. At sisiguraduhin kong hindi mo lang mawawala ang trabahong ito. Ipakukulong kita. Binitawan ni Mateo ang braso ni Fiona nang may pandidiri. Sa bawat paghakbang niya palayo kasama ang kanyang asawa, naramdaman ni Fiona ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Ngunit sa kabila ng sakit at takot, may isang bagay na nagpapatatag sa kanya. Ang notebook sa ilalim ng kutsyon ni Leo. Isang lihim na ebidensya na naghihintay ng tamang oras upang pasabugin ang lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Wala kang utang na loob. Magnanakaw ka na nga. Mamamatay tao ka pa. Ang sigaw na yon ni Stella ay umalingaw-ngaw sa malawak na salas ng mansyon, bumasag sa masayang tugtugin ng kaarawan ni Leo. Kasalukuyan pang hawak ni Fiona ang isang maliit na box ng regalo, isang simpleng laruang gawa sa kahoy na pinag-ipunan niya ng matagal nang bigla siyang itulak ni Stella. Nagkalat sa sahig ang mga palamuti, ang mga makukulay na lobo ay tila naging mga piping saksi sa biglaang pagsiklab ng kaguluhan. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Ang lahat ay tila maayos. Suot ni Leo ang paborito nitong asul na polo na maingat na pinansya ni Fiona. Ngunit matapos ang unang subo ng cake na inihanda ni Stella, biglang nangisay ang bata. Ang bawat paghinga ni Leo ay naging isang nakakatakot na tunog ng pagkapos ng hininga. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang lalamunan habang namumula ang buong muka dahil sa matinding allergic reaction. Sa gitna ng kataranta, mabilis na hinalughog ni Stella ang bag ni Fiona na nakalagay sa gilid. Tignan ninyo ito! Tignan ninyo ang ginagawa ng babaeng ito. Isang mamahaling kwintas na pag-aari ng pamilya Alcantara ang lumabas mula sa bulsa ng bag ni Fiona, kasunod ang isang maliit na bote ng lason na sadyang inilagay doon ni Stella. Hindi po totoo yan. Hindi ko kailanman magagawang saktan si Leo. Ang pagsusumamo ni Fiona, ang kanyang boses ay basag na sa iyak. Lumuhod siya sa harap ni Mateo, pilit na hinahawakan ang laylayan ng pantalon nito. Sir Mateo, parang awa ninyo na. Dalhin natin si Leo sa ospital.
Huwag ninyong hayaang mamatay ang anak ninyo. Ngunit ang Mateo na nasa harap niya ay hindi na ang lalaking naglagay ng kumot sa kanyang balikat noong gabi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalabas dahil sa tindi ng tensyon. Ang takot para sa buhay ng kanyang anak at ang mga manipulasyon ni Stella ay tuluyang bumulag sa kanyang katinoan. Lumayo ka sa akin. Isang marahas na pagbawi ng binti ang ginawa ni Mateo, dahilan upang mapaupo si Fiona sa malamig na sahig. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang kaligtasan ng anak ko, pero ito ang igaganti mo? Magnanakaw ka. Demonyo ka. Mateo Hon, baka may kasabwat siya. Paalisin mo na siya rito bago pa niya tuluyang ubusin ang yaman natin at patayin ang anak mo. Dagdag pa ni Stella, habang kunwaring hinihimas ang likod ng asawa upang mas lalong gatungan ang galit nito. Walang pakundangan na hinila ni Mateo ang braso ni Fiona. Kinaladkad niya ang dalaga patungo sa malaking pinto ng mansyon, habang ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila nakikiramay sa pait ng sandali. Ang bawat hakbang ni Fiona ay puno ng hapdi, hindi dahil sa pagkakahawak sa kanyang braso, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang puso. Sir Mateo, pakiusap. Kahit ipakulong ninyo ako, ayos lang. Basta siguraduhin ninyong ligtas si Leo. Huwag ninyong hahayaan si Stella na hindi na natapos ni Fiona ang kanyang sasabihin dahil marahas siyang itinulak ni Mateo palabas ng pinto. Bumagsak si Fiona sa putikan. Ang kanyang uniforme na dati ay malinis at puti ay agad na nabahiran ng dumi ng lupa. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kaligayahan. Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, nanatiling nakaluhod si Fiona sa tapat ng saradong pinto. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa imahe ni Leo na nahihirapan at walang kalaban-laban sa loob ng bahay na yon. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay dumi-dumi at ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa. Naglakad siya palayo sa mansyon, bawat hakbang ay parang paghila sa isang mabigat na kadena ng kawalan ng pag-asa. Napalingon siya sa huling pagkakataon sa bintana ng kwarto ni Leo. Bakit ang katotohanan ay laging natatalo ng mga mabulaklak na kasinungalingan? Paano niya maililigtas ang isang batang mahal na niya higit pa sa kanyang sarili kung siya ay itinuring na kaaway ng mismong taong dapat ay katuwang niya sa pagtatanggol dito? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging isang uri ng parusa na dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok ng silid. 2 linggo na ang lumipas mula nang palayasin ni Mateo si Fiona, subalit ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang mansyong dati ay puno ng pag-asa dahil sa presensya ng unit ay muli nang nagmula sa isang malaking libingan ng mga alaala. Nasa ospital pa rin si Leo, ngunit ang bata ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Hindi siya nagsasalita, hindi kumakain ng maayos, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Sinasabi ng mga doktor na maayos na ang kanyang katawan mula sa allergic reaction, subalit ang kanyang diwa ay tila nakulong sa isang madilim na silid kung saan wala si Fiona. Si Stella naman ay bihirang makita sa ospital. Abala ito sa pakikipag-usap sa mga abogado at sa paglilipat ng ilang ari-arian sa kanyang pangalan, gamit ang dahilan na kailangang maging handa ang pamilya kung may mangyaring masama sa bata. Ang kanyang mga pekeng luha ay unti-unti nang natutuyo, pinalitan ng isang malamig na kasabikan sa yaman na malapit na niyang makamit. Isang gabi, umuwi si Mateo sa mansyon na pagod at wasak ang pagkatao. Habang naglalakad siya sa pasilyo, tila naririnig pa rin niya ang mahinang himig ng oyayin ni Fiona. Huminto siya sa harap ng pinto ng kwarto ni Leo.
Ang amoy ng lavender at baby powder na dati ay nagpapakalma sa kanya ay naglaho na, pinalitan ng amoy ng mamahaling pabango ni Stella na tila sumasakal sa kanyang hininga. Pumasok si Mateo sa silid ng kanyang anak. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang unan na dati ay niyayakap ni Leo. Napansin niya ang isang maliit na dumi sa ilalim ng kama. Isang tuyong piraso ng laruang kahoy na ibinigay ni Fiona. Sa sandaling iyon, ang pait ng pagsisisi ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang gabi ng bagyo, ang itsura ni Fiona habang nakaluhod sa putikan, at ang mga huling salita nito na hindi niya pinakinggan dahil sa galit. Anong ginawa ko? Bulong ni Mateo sa sarili, ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga gamit ni Leo, isang paraan upang lunurin ang kanyang sarili sa trabaho at hindi na mag-isip pa. Inalis niya ang mga lumang libro at mga laruan sa ibabaw ng kama. Nang hilahin niya ang kutsyon upang ituwid ang sapin nito, may isang bagay na bumagsak sa sahig, isang makapal na notebook na may asul na cover. Maingat itong pinulot ni Mateo. Sa unang pahina, nakasulat ang mga salitang, Medical Journal para kay Leo. Alay ng buong puso ni Nurse Fiona. Nanginig ang mga daliri ni Mateo habang binubuksan ang unang pahina. Hindi ito isang ordinaryong notebook. Bawat araw ay may nakatalang detalye. Ang eksaktong oras ng paghinga ni Leo, ang mga pagkaing nagpapasigla sa bata, at ang mga obserbasyon ni Fiona tungkol sa mga maling gamot na nakita niya. Ika-10 buo ng Marso. Nakita ko muli si Ma'am Stella na pinapalitan ng gamot sa hika ni Leo ng asukal na syrup. Kailangan kong mag-ingat. Hindi ko pwedeng hayaang saktan niya ang bata. Ika-15 ng Marso. May mga bagong pasa si Leo sa kanyang braso. Sabi niya, laging siyang kinukurot ni Mami Stella kapag wala si Sir Mateo. Masakit ang puso ko para sa bata. Kailangan kong manatili rito kahit itaboy nila ako. Ang bawat salitang binabasa ni Mateo ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Nakita niya ang mga bakas ng natuyong luha sa papel. Patunay ng mga gabing umiiyak si Fiona habang isinusulat ang katotohanan. Binasa niya ang tungkol sa pagpapalit ng gatas, ang tungkol sa mga pekeng luha ni Stella, at ang tunay na dahilan kung bakit hindi gumagaling ang kanyang anak. Ang lahat ng ebidensya na hinahanap niya ay narito lang sa ilalim ng kutsyon ng kanyang anak, habang siya ay nagbubulag-bulagan sa mga mabulaklak na salita ng kanyang asawa. Ang katotohanan ay isinigaw na sa kanya ni Fiona, ngunit mas pinili niyang makinig sa kasinungalingang binalot ng utang na loob. Ang notebook ay dahan-dahang nabasa ng mga luha ni Mateo. Napahikbi ang bilyonaryo. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Paano niya nagawang saktan ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanyang anak? Paano niya nagawang itapon ang kanyang kaisa-isang pag-asa sa putikan? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig ni Mateo ang tunog ng sasakyang paparating. Si Stella. Umuwi na ang babaeng itinuring niyang anghel, na sa katotohanan ay ang demonyong unti-unting pumapatay sa kanyang pamilya. Mahigpit na ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga palad. Hawak ang notebook na magsisilbing hatol sa kasamaan ng kanyang asawa. Ang bawat paghakbang ng mga takong ni Stella sa marmol na sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa sentido ni Mateo. Nakaupo ang bilyonaryo sa gitna ng madilim na salas, hawak ang asul na notebook ni Fiona. Ang tanging liwanag na nagmumula sa buwan ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Inilapag ni Stella ang kanyang mga mamahaling shopping bag sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel na bag ay bumasag sa katahimikan, kasunod ng kanyang masiglang boses na tila walang anumang mabigat na nangyayari sa kanilang pamilya. Hon, andyan ka pala. Bakit hindi ka nakabukas ng ilaw? You should see the bags I bought today. It's so stress-relieving. Ang masayang sabi ni Stella habang papalapit kay Mateo. Hindi napapansin ang panganib na nagbabadyang sumabog. Masaya ka ba, Stella? Habang ang anak ko ay tulala sa ospital at
Hindi makilala ang sarili niyang ama. Abala ka sa pag-aaksaya ng pera. Ang boses ni Mateo ay mababa, malamig, at puno ng namumuong puot. Napatigil si Stella. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Ang mapaglarong na kumalarong ngiti ay napalitan ng isang inosenteng pag-aalala. Mateo, what's wrong? Of course, I'm sad for Leo. I'm just trying to keep myself sane for you, for our family. You know how much I sacrifice? Sacrifice? Tumayo si Mateo. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa buong silid. Inihagis niya ang asul na notebook sa harap ni Stella. Ang pagbagsak nito sa lamesa ay lumikha ng isang matigas na tunog na nagpatahimik sa paligid. Basahin mo yan, Stella. Basahin mo ang bawat sakripisyo na ginawa ni Fiona para protektahan ang anak ko mula sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Stella nang makita ang notebook. Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang maskara ng pagiging mabuting asawa ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalalim na lamat. Ano ito? Mateo, naniniwala ka ba sa mga imbento ng yaya na yon? She's a thief. She tried to poison Leo. Huwag mo na akong lokohin. Ang bulyaw ni Mateo na yumanig sa buong salas. Kinausap ko na si Manang Rosa. Inamin na niya ang lahat. Nakita ko na rin ang mga video ng pagmamaltrato mo kay Leo sa tuwing wala ako. Ikaw ang nagpalit ng mga gamot. Ikaw ang naglagay ng lason sa cake ng anak ko. Napaurong si Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Nang makitang wala na siyang kawala, ang kanyang maamong tinig ay biglang naging matinis at puno ng lason. So what? Ginawa ko lang ang dapat. Ang batang iyan ay isang pabigat. At huwag mong kakalimutan, Mateo, you owe everything to my father. Kung hindi dahil sa amin, pulubi ka na ngayon. Lumapit si Mateo kay Stella. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pandidiri. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat ay matagal ko nang nabayaran. Binuhay ko ang pamilya mo. Ibinigay ko ang lahat ng luho mo. Pero ang buhay ng anak ko, ang kaligtasan ni Leo, hindi mo kayang bayaran yon kahit kailan. Kumuha si Mateo ng isang makapal na envelope mula sa kanyang drawer at marahas itong inilapag sa ibabaw ng mga shopping bags ni Stella. Iyan ang mga papeles para sa annulment at ang utos na lisanin mo ang bahay na ito ngayong gabi. Isang salita mo pa at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Manang Rosa, ilabas ang mga gamit ng babaeng ito. Ang mga kasambahay na dati ay takot kay Stella ay isa-isang lumabas. Bit-bit ang mga maleta ng madrasta. Walang seremonya nilang inilabas ang mga ito sa malaking pinto ng mansyon. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Mateo. Babalikan kita. I'll make sure you lose everything. Ang sigaw ni Stella habang pilit siyang inilalabas ng mga security guard. Ang kanyang mga mamahaling damit ay sumasayad sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng pait ng pagkatalo. Nang sumara ang malaking pinto, muling binalot ng katahimikan ang mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal. Tumingin si Mateo sa paligid ng kanyang malawak at marangyang tahanan. Ito ay malinis, tahimik at walang Stella. Ngunit ito rin ay walang Fiona. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila nagpapakita ng imahe ni Fiona na umiiyak sa ilalim ng ulan. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Ramdam ang matinding pangungulila na mas masakit pa sa anumang sugat. Nahanap na niya ang katotohanan. Nasingil na ang karma. Ngunit nasaan ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal? Saan niya hahanapin ang kapatawaran sa isang pusong kanya mismong tinaboy patungo sa kawalan? 3 linggo ang ginugol ni Mateo sa walang humpay na paghahanap. Ginamit niya ang bawat koneksyon, bawat sentimo ng kanyang yaman, at bawat oras na dapat ay iginugugol niya
sa kanyang kumpanya. Ngunit ang mundong ginagalawan ni Fiona ay malayo sa marangyang buhay na nakasanayan niya. Ito ay mundong binubuo ng mga nakatagong eskinita, mga lumang klinika, at mga taong hindi nabibili ng pera ang katahimikan. Sa dulo ng isang maalikabok na kalsada sa isang malayo at mahirap na probinsya, natagpuan din ni Mateo ang kanyang hinahanap. Isang maliit at lumang klinika na gawa sa kahoy at semento, kung saan ang mga bata ay nakapila sa ilalim ng init ng araw. Doon, sa gitna ng mga pasyenteng kapos sa buhay, nakita niya si Fiona. Ibang-iba ang itsura nito mula noong huli silang magkita sa mansyon. Mas lalo siyang pumayat, may malalalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang uniforme ay kupas na. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Mateo mula sa malayo, nakita niya ang parehong liwanag ng pag-ibig sa mga mata ni Fiona, habang hinahaplos nito ang ulo ng isang batang umiiyak. Ang kanyang bawat kilos ay puno pa rin ng malasakit. Ang malasakit na mismong tinapon ni Mateo sa putikan. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tuyong lupa ay tila isang banyagang ingay sa tahimik na paligid. Nang maramdaman ni Fiona ang isang anino sa kanyang harapan, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang baso ng tubig na hawak niya ay bahagyang nayanig nang makilala ang lalaking nasa harap niya. Fiona, ang tanging nabigkas ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng mga salitang hindi niya alam kung paano sisimulan. Tumayo si Fiona. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng isang malamig na pader. Wala ang galit, wala ang sigaw. Ang tanging nakita ni Mateo ay isang pagod na kaluluwa na wala nang ibibigay. Anong ginagawa ninyo rito, Sir Mateo? Ang malamig na tanong ni Fiona. Wala na po kayong kailangang nurse. Wala na rin po akong kailangang trabaho mula sa inyo. Fiona, pakiusap. Makinig ka sa akin. Pagmamakaawa ni Mateo. Hindi niya alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Sa isang iglap, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay dahan-dahang lumuhod sa putikan sa harap ni Fiona. Ang kanyang marangyang pantalon ay agad na nadumihan, subalit wala siyang pakialam. Nahanap ko ang notebook mo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang kasamaan ni Stella. Patawarin mo ako, Fiona. Patawarin mo ako sa pagkabulag ko. Nanginig ang mga labi ni Fiona sa tindi ng emosyong pilit niyang ibinabaon. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga asin na ibinubuhod sa isang sariwang sugat. Ang notebook? Tumawa si Fiona ng mahina. Isang tawang puno ng pait. Ngayon, nahanap ninyo ang notebook, kaya narito kayo para humingi ng tawad. Noong gabing kinaladkad ninyo ako sa ulan, noong gabing itinuring ninyo akong kriminal, nasaan ang notebook na yan? Nasaan ang tiwala ninyo sa akin? I was a fool, Fiona. I was blinded by debt and manipulation. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Fiona, subalit mabilis itong binawi ng dalaga. Kailangan ka ni Leo. Kailangan ka namin. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Ikaw lang ang buhay niya. At kayo ang buhay ko noon, Sir Mateo. Ang mariing sagot ni Fiona, ang kanyang boses ay basag na sa iyak. Pinagkatiwalaan ko kayo, napoprotektahan ninyo ako, napakikinggan ninyo ang katotohanan. Pero tinapon ninyo ako na parang basura. Ang sugat na iniwan ninyo sa puso ko, hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman o pagsisisi. Umalis na kayo. Masaya na ako rito sa katahimikan. Tumalikod si Fiona at pumasok sa loob ng klinika. Iniwan si Mateo na nakaluhod pa rin sa lupa. Ang bawat hakbang ni Fiona ay tila pagpunit sa sarili niyang dibdib. Pagpasok niya sa maliit na silid, napasandal siya sa pinto at tahimik na napahikbi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha nang mabilis, ayaw na makita ng mga bata ang kanyang kahinaan. Subalit ang bawat hininga niya ay puno ng pangungulila sa batang si Leo
at sa lalaking minahal niya ng patago. Si Mateo naman ay nanatiling nakatungo sa labas. Ramdam niya ang matinding pandidiri sa sarili. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Fiona ay tila isang hatol na huli na ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang balikat ay bagsak sa bigat ng pagkatalo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, biglang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Sa takot na may mangyaring masama, mabilis niya itong sinagot. Hello, Sir Mateo? Ang boses ng doktor ay bakas ang matinding pagkagulat at tuwa. Kailangan ninyong pumunta rito agad. Nagising na si Leo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nagsalita na siya. Anong sinabi niya? Ang mabilis na tanong ni Mateo, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib. Isang pangalan lang po ang paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinahanap niya si Mama Fiona. Napatigil si Mateo sa paglalakad. Tumingin siya pabalik sa maliit na klinika kung saan naroroon ang babaeng kakataboy lang sa kanya. Ang boses ng kanyang anak ay tila naging isang huling tulay na mag-uugnay sa kanilang mga nawasak na buhay. Ang dahan-dahang pagtigil ng isang marangyang sasakyan sa tapat ng maliit na klinika ay lumikha ng isang makapal na alikabok na tila nagsilbing tabing sa isang mahalagang pagtatagpo. Lumabas si Mateo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang mga bisig, karga-karga niya ang isang batang tila isang munting anghel na nawalan ng pakpak. Nasa loob ng klinika si Fiona, inaayos ang mga lumang gamot nang marinig niya ang isang boses na tila nanggaling sa kanyang pinakamagandang panaginip. Isang mahina at nanginginig na tawag na bumasag sa katahimikan ng kanyang puso. Mama Fiona, nabitawan ni Fiona ang hawak na tray. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, subalit wala siyang pakialam. Mabilis siyang lumingon at doon, sa may pintuan nakita niya si Leo. Ang bata ay namumutla pa rin at nangihina, subalit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Ibinaba ni Mateo si Leo. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, pilit na tumakbo ang bata patungo kay Fiona. Ang bawat hakbang ni Leo ay tila isang pagsusumamo na muling mabuo ang kanilang pamilya. Sinalubong siya ni Fiona nang may bukas na mga braso, lumuhod sa sahig at niyakap ang bata ng napakahigpit. Isang yakap na tila nagdurugtong sa dalawang kaluluwang matagal na nawalay. Mama, wag mo na po akong iwan. Pakiusap po, wag ninyo na akong ibabalik sa dilim. Ang hikbi ni Leo habang nakabaon ang kanyang muka sa balikat ni Fiona. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng galit at pighati na itinayo ni Fiona sa kanyang puso ay gumuho na parang buhangin sa harap ng malakas na alon. Ang sakit ng nakaraan, ang sampal ng kawalang katarungan, at ang pait ng pagkakataboy sa kanya ay tila naglaho, pinalitan ng isang wagas at walang kondisyong pagmamahal sa bata. Pinuno ni Fiona ng halik ang buhok ni Leo. Ang kanyang sariling mga luha ay malayang dumadaloy at bumabasa sa balikat ng bata. Hindi ka naiiwan ni Mama, Leo. Pangako yan, hinding-hindi na. Bulong ni Fiona, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Tumayo siya sa gilid nila, pinagmamasdan ang eksenang nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya ang mapagmataas na bilyonaryo na naniniwala sa utang na loob na mapanira. Ngayon, isa na lamang siyang lalaking naghahanap ng kapatawaran at isang tahanang tunay na matatawag na kanya. Lumuhod din si Mateo sa tabi nila. Maingat niyang hinawakan ang mga kamay ni Fiona. Ang balat nito ay mag-aspang dahil sa hirap ng trabaho sa probinsya, subalit para kay Mateo, ito ang pinakamahalagang kamay sa buong mundo. Inilapit niya ang mga kamay ni Fiona sa kanyang dibdib, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang mabilis at tapat na tibok ng kanyang puso. Fiona, alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Ang mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig
ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ngunit hayaan mong patunayan ko sa iyo araw-araw na ikaw ang buhay namin. Hayaan mong punan ko ang bawat sakit na naibigay ko sa iyo. Hindi ko kayang mabuhay sa isang mansyon na walang init ng pagmamahal mo. Ikaw ang tahanan namin, Fiona. Nanatiling magkadikit ang kanilang mga tingin. Sa katahimikan ng maliit na klinika, ang tanging maririnig ay ang pagsinghot ni Leo at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga puno sa labas. Nakita ni Fiona sa mga mata ni Mateo ang purong pagsisisi at ang pangakong hinding-hindi na muling magbubulag-bulagan sa katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang maliliit na kamay at pinunasan ang mga luha sa mga mata ni na Mateo at Fiona. Pinag-isa ng bata ang kanilang mga kamay, isang munting tulay na nagbuklod sa kanilang tatlo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fiona, isang ngiting nagpapahiwatig na sa wakas, tapos na ang ulan. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha kay Fiona. Isang matagal at mapagmahal na halik sa noo ang ibinigay niya sa dalaga. Isang pagbabasbas ng bagong simula na puno ng respeto at katapatan. Pagkatapos ay niyakap ni Mateo silang dalawa ng sabay, isang malakas at matatag na yakap na tila nagsasabing wala nang makakasakit sa kanila muli. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang tatlo. Sa gitna ng kahirapan ng probinsya, sa loob ng isang lumang klinika, natagpuan nila ang pinakamalaking kayamanan na hindi kayang bilhin ng anumang salapi, ang kapatawaran, ang pag-asa, at ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. 2 taon ang mabilis na lumipas at ang mansyon ng mga Alcantara ay hindi na ang malamig na kaharian na dati ay kinatatakutan ng marami. Ang bawat sulok nito, mula sa malawak na salas hanggang sa pinakamaliit na pasilyo, ay puno na ngayon ng buhay, tawa, at amoy ng sariwang bulaklak. Ang mga madidilim na anino ng nakaraan ay tuluyan ng pinalitan ng maliwanag na sinag ng araw na tumatagos sa bawat bintana. Sa malawak na hardin, makikita ang 9 na taong gulang na si Leo na masayang nakikipaghabulan sa kanilang bagong aso. Wala na ang pamumutla sa kanyang mukha, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Malusog na ang kanyang pangangatawan at ang dating matamlay na bata ay isa na ngayon sa pinakamakulit at pinakamatalinong mag-aaral sa kanyang paaralan. Nakatayo sa balkonahe sina Fiona at Mateo, pinagmamasdan ng katuwaan ng kanilang anak. Nakaakbay si Mateo kay Fiona. Ang kanyang baba ay maingat na nakapatong sa balikat ng asawa habang ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa bewang nito. Damang-dama ni Fiona ang init at tibok ng puso ni Mateo, isang pakiramdam na nagbibigay sa kanya ng katiyakan na hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa ulan. "Are you happy, Hon?" Mahinang tanong ni Mateo, sabay halik sa buhok ni Fiona. Ngumiti si Fiona at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. "Higit pa sa inaakala ko, Mateo. Minsan, hindi ako makapaniwala na ang lahat ng luha at hirap natin noon ay mauuwi sa ganitong kapayapaan. You saved us, Fiona." Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba. "Hindi lang si Leo ang iniligtas mo, kundi pati ang kaluluwa ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa higpit ng yakap ng pamilya." Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Fiona. Sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang simpleng singsing, simbolo ng kanilang wagas na pag-iibigan. Ngunit higit sa ginto, ang mas kapansin-pansin ay ang bahagyang paglaki ng tiyan ni Fiona. Isang bagong buhay ang muling nanganak sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang simbolo ng kanilang bagong simula at ang bunga ng isang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok.
Sana ay maging katulad mo rin siya, sabi ni Mateo habang maingat na hinahaplos ang tiyan ni Fiona. Isang taong may pusong kasing busilak ng sayo, handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. At sana ay maging katulad mo rin siya, tugon ni Fiona, sabay tingin ng malalim sa mga mata ni Mateo. Isang lalaking matapang na tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at marunong lumaban para sa mga taong mahal niya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at banayad na halik habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Sa bawat segundo ng katahimikan, ramdam nila ang lalim ng kanilang kapatawaran sa isa't isa. Ang nakaraan ay naging isang mahalagang aral na lamang na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ang nag-iisang puwersa na kayang bumuo sa mga piraso ng isang basag na puso. Narinig nila ang mabilis na yabag ni Leo patakbo sa kanila. "Mama, Papa, look! I found a butterfly!" Ang masayang sigaw ng bata. Sabay na lumingon ang mag-asawa at sinalubong ang kanilang anak nang may malalapad na ngiti. Sa ilalim ng naglalagablab na kulay ng langit, ang pamilyang Alcantara ay naglakad pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Isang tahanang hindi na binuo ng semento at bato, kundi ng pag-ibig, malasakit, at walang hanggang pag-asa.